Hello. Ay, magandang gabi po sa inyong mga kaibigan, mga katotohanan, at lahat po naniniwala sa katarungan at nakaniniwala na ang batas na dapat ipapatupad na walang kinikilingan, walang pinipili. Hindi kagaya ng mga makadilaw, mga dilawan, mga makabayan kuno, at mga makakamping, marami sa kanila ang namimili. Kung kontra kay Sara, bira nila, bira. Kontra kay Duterte, bira na, bira. Pero pag pabor kay Duterte ang batas, galit sila. Tatawagin kang DDS, tatawagin kang bobo, tatawagin kang kung ano-ano, didilis o ano, bobotante o ano. Kaya nga, ang nangyari po sa inyo, ang ginagawa po ninyo, imbis na makuha nyo, maging kakampi nyo sa katotohanan ng mga DDS, ay hindi na. Kasi ang feeling naming mga DDS ay nag-discriminate ng mga taga-Luzon ang taga-Visayas at taga-Mindanao. Yan po ang feeling namin. Pag tumawag kayo na mga DDS yan eh. Pero ito ngayon, selective talaga kayo. Sampa kayo ng kaso laban kay Sara Duterte. Hindi na natin balik kung ano man yan, kung may basihan man o wala. Assuming natin may basihan, bakit hindi kayo nag-extra effort na maghagilap ng ebidensya at para titirahin ng elepante, napakalaking nakawan na trillion, pero pinabayaan nyo. Mas hinahabol ninyo ang 612 million na nakawan ni Sara Duterte. Ang gusto niyo hinay ay yun lang ang titirahin. Paano naman si Marcos? Ibig sabihin po, Marcos defenders po kayo, BBM defenders kayo. Ma'am Cielo Magno, tsaka si Father Flavi, tsaka lahat yun yung mga kasama ninyo. Ang galing tapos, nakwintada ko, mahigit 100,000 pesos ang papel pa lang na ginamit ninyo sa pagsampa. Napakarami, halos 100,000. Kanino galing yung pera na yun? Gumagastos kayo ba sa sarili nyo? O galing po yan kay Risa Ontiveros? O galing kay Lisa Marcos? Kanino galing yan? Si Greg, baka alam mo Greg. Anong gumamin sa wakas? Kahit sabihin mo totoo man ang kay Sara, bobo ka talaga, Gregorio Mabaran. Yung pinapalabas kabubuhan mo. Sabihin ako na kahit sabihin natin na ninakaw ni Sara yon. Compare mo sinanakaw ni BBM. Ang tanong dito, bakit ang elepante na nakawan ay hindi ninyo inaasikaso? Ang pilit nyo inasikaso yung 612 billion na milyon na nakawan sa kasakaling nakawan man yun. Ganon lang ho kasimple yung Greg. Greg? Ano ka sa Greg? Palabas mo naman ang katalinahan mo, Greg. Kasi lumalabas mo, Greg, na ikaw ay bubo sasabihin mo na umamin sa wakas. Sino ba ang dapat umamin? Ang unang mali mo dyan, ano ang ibig sabihin ng umamin? Ang nagsasalita ay yung inaakusahan. Ako ba inaakusahan ako, Greg? Kung ako inaakusahan, sabi ko, inamin ko, nagnakaw ako. Iyon ang pag-amin. Ay, nako. BCB, ito, magandang gabi po. Si Dilema, lahatin mo na sila. Narinig mo ba sila? Laban kay BBM. Narinig mo ba sila na nag-iipon ng ebidensya laban kay BBM? Bakos, narinig na nila na si Amy mismo nagsasabi na adik si BBM, adik si Sandro, adik si Lisa, ay baliwala lang sa inyo. Nakita nyo na maleta na binigay ni Saldico kay BBM at saka kay Romualdez, baliwala sa inyo. Asan kayo? Ang effort niyo, binubuhos niyo lahat ng lakas niyo laban na kay Sara. Ay nako. Anong klase kayo? So ang tawag ko sa inyo ngayon, BBM defenders. Loyalista na ni Marcos. Marcos loyalist pa na kayo. Di ba? Ganun na talaga kasutuan. Alam ko nakikinig sa akin si Ma'am Cielo Magno. Ma'am Cielo Magno, huwag mo naman pasamain ang reputasyon na na-develop mo. Ang unang reputasyon mo sa akin ay humanga ako sa very fair ka.
Ay ngayon, hindi ka na tumitira kay BBM. Diba? Tapos, ang basahan ninyo ng kaso ay napakalabo. Bakit malabo? Unang-una, inulit nyo lang ang laman ng ebidensya nung sa unang impeachment complaint nyo. Eh, di ba binasura na yung unang impeachment complaint nyo, nag-file na lamang kayo ng motion for reconsideration? Di ba yan ang katotohanan? O ngayon, paano nyo ma-justify sa mga Pilipino na kayo ay totoong makabayan? Kung ang kinakasuhan lamang ninyo maliit na nakawan, ang hindi nyo kinakasuhan trillion na nakawan. Sige nga, ipaliwanag mo sa akin, De Lima, Heidi Mendoza, Father Flavi, o Sheila Magno, Father Robert Reyes. Kaya naman maraming katoliko-tuloy na wala ng gana sa simbahan katoliko sa ginagawa ninyo. Katoliko ako, nagsisimba ako tuwing linggo-linggo. Pero pinagdadasal ko na mahuli na yung mga nakawan. Tapos sa simbahan na sinisimban ko, hindi ko sabihin kung saan. Ay lagi may nagsisimba na, lagi namin pinagdadasal ng orasyon impirata para sa dasal na mahuli ng magnanakaw. Pero ang ibang mga pari dito, kagaya kay Father Flavi, kay Father Robert Reyes, sino pang kasama na si Sheila Magno, si De Lima ka talaga, yung mga akbayan ni Risa Hontiveros na bias siya sa pag-imbestiga sa flood control, gusto niya imbestigahan mula ng 2016 hanggang 2022. Lagi pag may Blue Ribbon Committee, pag nagtatanong niya, tinatanong si Diskaya, asan ang records na mga flood control projects noong 2016 hanggang 2022? Bakit hindi mo kukunin ang records mula 2022 hanggang 2025 na ano yung malaki? Kaya katuloy na pulaan Risa Hontiveros eh. O di ba, inamin mo na nga na boyfriend mo si Ronald Llamas, tapos si Ronald sa salita na friends lang kayo, ha? Tinanong ka ni Winnie Monsod, 30 years na kayo maging magkaibigan, hindi mo pa alam na may asawa si Ronald Llamas? Bagay, maganda si Risa. Ang sinumang lalaki maka-capture ng puso nito, siniswerte. Ganun po ang aking tingin sa inyo. Kasi kumakaso labang kayo kay Sara. Bakit hindi nyo kailapin ebidensya ng mga malaking pagnanakaw? Di ba? Okay? Yung mga walang kwenta masalita, kagaya ito kaibigan ko si Mardy Infante, bakit sasabihin mo isama ako sa dihig? Anong ninakaw ko? So ito, mga magnanakaw na ito, nakakampi lamang si BBM, hindi na, hinahayaan lang ngayon kasi kay BBM. Ngayon, hindi ko alam kung may COA audit na ba. Ang una, ito lang po ang aking masasabi. Una, ano ba ang kinaso ninyo? Di ba inulit nyo lang? Recycled ito, Ma'am Cielo. Recycled ito sa sinampa ninyo sa unang impeachment complaint na binasura ng Supreme Court. Pero kayo ay nag-file ng motion for reconsideration. Ang unang mapupuna ko sa inyo na talagang ay yung hindi kayo nag-e-effort man lamang maghagilap ng katibayan paano ginagasta ang confidential fund ni Bong Marcos na 4,625,000,000 kada taon. Ang kay Sara na nauna, 125 million lang. 11 days na ubos. Yun ang hinahagilap nyo. Pilit nyo hanggang ngayon para kayo sirang plaka. Buti wala na ngayon plaka. Wala na rin CD. So, whether you like my opinion or not, but my opinion can never change. That because of your actions, you are all BBM loyalist. Ganun naman po tawag ko sa inyo. Father Flavi, BBM loyalist. Tingnan natin, pakinggan natin. Unang-una,
nag-file kayo, gumagasta kayo, 100,000 megit, papel pa lang yan. Ngayon, ang ginagamit nyo pambayad sa abogado, saan ka mo kumukuha? Sino nagpa-finance doon? Di ba? Hindi ako desperado. Desperado ako para sa Pilipinas. Kagaya mo na ay BBM na wala kang ginagawa kundi maka-BBM lang kayo. Si Martin, BBM din ito eh. Pinipilit nyo pa yung 125 million na naubos. Ay, nako. Wala tayong papuntahan dito. Ito, pakinggan niyo si Father Flavi. Tingnan natin, pakinggan natin yung si Father Flavi kung ano mga sinasabi niya. Wala na itong kinakarir nito pagiging pari, si Duterte lang. Ayan, pakinggan ninyo si Father Flavi. Pagtapos niya magsampa, isa siya sa nagsampa noon ng reklamo na plunder laban kay Sara. Pakinggan natin ang sinabi nito ni Father Flavi. Yan. Sinabi na nga po, confidential funds it's confidential. Why do you think the public should know what confidential funds were? In fact, it's confidential. Confidential funds is also public funds. When there is when there is the slightest feeling and sabihin nating pagdududa na ito ay ginamit sa maling pamamaraan, then the confidence by nature is preceded by accountability. Hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature. Accountability takes precedence before the confidential fund. Pero pa, sir, kasi baka yung confidential funds ito will concern national security. Paano kung ma-divulge yung mga sinasabing code names? Hindi po ba dapat ang national security will be first and foremost before your security accountability? Tama. Kung paano talaga itong pari na to? Ramon Magsaysay awardee pa naman. Paano na yan ngayon? O ito, pakinggan natin yung ibang sinasabi niya. O ito. Pakinggan natin. Magandang umaga po sa ating lahat. In the light of the many calls of the Filipino people for accountability, we should not forget the numerous instances that the second highest... Paano naman ang president? Katabi niya sa kaliwa niya si Ma'am Shiro Magno. Officer of the country has skirted away questions and investigations of her anomalous use of confidential funds. Okay. Paano naman ginamit ni BBM ang kanyang confidential fund na 4,625 million? Bakit hindi kayo umiiyak? In the instance of being questioned by the representatives of the people in Congress, the Vice President, Sara Duterte, has blatantly refused her responsibility to answer to the people. Tinanong niyo ba si BBM to answer his accountability as to his 4.625 billion na confidential fund? Father Flavi? She has continuously undermined the very essence of what public service is all about. Inulit niyo naman ang tanong na yan, nabasura na yan ng Supreme Court ang inyong reklamo. Indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability. Paano mo nasabi indiscriminate ang use? Kung alam nyo na indiscriminate ang use, dapat alam nyo na ganun pa kapag gamit. Bakit nanghingi pa kayo sa kanya ng pruweba kung paano? For a failure to account. Ibig sabihin, kung failure to account, hindi nyo alam kung saan nagastos. Tapos sinabi mo, for use. Illogical itong pari. Is outright criminal
and a perfect example O, di sino, paano man tawag mo kay Bongbong kay BBM? Hindi outright criminal? of the betrayal of public trust. Anong ginagawa ni BBM? Hindi ba betrayal yung mali-balita na tinatanggap? Yung pagiging addict, hindi ba yung betrayal of public trust? Oh, Today, we call upon the institution of the Ombudsman paano ba ito nangyari ito? enshrined in our Constitution. We fervently hope that our charges of plunder, malversation, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and gross violation of the Constitution be upheld against Vice President Sara Ulitin ko, Duterte. mga Marcos And Loines, she at least be called upon to account, one, on hundreds of millions of confidential funds that she plundered. And if she fails to do so, wala ka pa ebidensya ko na plunder, tinawag mo na plundered. Gusto ko sampalin kayo sa makita kita, pare kayo. she should no less than be found criminally liable Kinunbik mo na siya, wala ka pa kang ebidensya? Ha? Kabubong pare to. for it. Maraming salamat po. Ano klaseng pare to? Bubong pare, nag-conclude ka na. Ngayon, talagang halata kayo na Marcos loyalist kayo. Ganun lamang o simple. So, ngayon, discuss natin konti. Hindi ko na patatagalin yung issue ito, no? Kundi, ang gusto ko lang i-point out dito, na nandoon kayo, nakikita kayo. Ang inaasikaso nyo lang, ang reklamo lang laban kay Sara. Nagreklamo yan ay naipakita na rin kung anong naipakita ng pinakaunang ebidensya na nakita natin ay hindi natin maikala na mayroong tinatawag na Mary Grace Piatos na mga resibo. Ang hindi naman nakita ni Father Flavi na kailangan ano ang paraan, hindi niya nakita ano ang paraan na para mabibigay mong pruweba na nagastos mo sa tama ang confidential fund kung hindi mo itatago ang pangalan na pinagbigyan ng pera. Paano? Sige nga, paano gagawin? Anong klaseng patunay ang kailanganin natin? Ang mali naman doon, bakit pinatawag pa ng Quad Committee? Yang mga resibo, ang ginawa ng Quad Committee ay dahil naman sa kagustuhan nila na hindi na makatakbo si Sara Duterte sa 2028 ay pinabuksan nila na ang presumption o ang kaisipan, unang kaisipan sa mga confidential fund ay ginagamit para sa national security. So kung bubuksan mo yan, nilalagay mo sa balag ng alanganin ang seguridad ng bansa natin. Para saan ba itong confidential fund? Ang confidential fund ni Bongbong, saan ba niya ginagamit? At bakit hindi ba kayo nagtatanong, bakit 4,625 billion ang taunang confidential fund ni Bongbong Marcos? Saan niya ginastos? Hanggang ngayon hindi natin alam. At sigurado ako na kung magbibigay ng resibo yan, maraming Mary Grace Piatos din ang ipapakita niya. Dahil confidential fund yan, hindi natin pwede ilabas kung sino ang tumanggap. So, basang plaka, paulit-ulit na lang tayo dito at paulit-ulit ang kabubuhan ninyo na maghingi kayo, magsigaw kayo, sisigaw kayo na ninakaw ni Sara. Pero wala pa kayong ebidensya na binulsa. Tinawag mo na siya ng kriminal. Father Flavi, what kind of priest are you? It is a sin against God. Kung wala kang ebidensya para tawagin mo, unless kung opinion mo lang yan. Klaro-klaro, Father Flavi. You are just playing on something because kayong mga pare, pinatawag kayo, binibigyan kayo ng ikapo.
ang binibigay siya ng ikapo, milyones. Bibigay ng ikapo ni Lisa. Ngayon, in the guise of being searching for justice, magsasampa kayo para hindi kayo mapulaan. Pero bakit ang pinupulaan nyo lang? Hindi man lang kami nakarinig ng demand from the Catholic Church na papaliwanagin si Bongbong Marcos sa mali-malitan na mga pera na binibigay ni Saldico sa kanya. Bakit? Hindi nyo nakita ang mali-malitang mga pera? O ngayon, siguro para mas maganda, para makita ninyo, ipakita ko ngayon yung mga malita-malitang pera. Para naman siguro magiging fair ang labanan. At least, kahit yung mga subscribers ko lang nakakakita nito, sapat na po ito para sabihin na talagang nagnakaw si BBM at saka si Romualdez. At bakit hindi kayo sumisigaw? Nagdidemand para papaliwanagin si BBM at saka si Romualdez. Bakit, Father Flavi? Bakit Sheila Magno? Bakit? Bakit Leila de Lima? Bakit Haida Mendoza? O ito, ipakita ko sa inyo. Isa-isa to. 29 days na pagbibigay, pag-deliver ng mga mali-malitang pera na 1 billion, 500 million. Ito yan. Hindi pa ba kayo mawendang ganito? Yan ang unang delivery. Napaka-very clear na yan. Bakit hindi ka magdidemand? Ako ilang beses magdidemand na magpaliwanag ito si Gago. Gagong BBM at Gagong Romualdez. Ito, 1 billion, May 1, 2024. Tapos, tingnan mo kung gaano karami ang 34 na maleta. Magkasya ba yan sa isang Grandia, Toyota Grandia na sinasabi ni Madriaga na sinungaling na nag-drive daw siya ng Toyota Grandia o Super Grandia. Nilagay daw yan sa loob ng Super Grandia. Yan. May 1, 2024. 1. Tapos, October 2, 2024. 2. 1 billion again na dineliver sa RR, Romualdez Residence, 7:30 p.m. Tapos number 3, June 14, 2024, pinadala sa Romualdez Residence 1 billion ulit. 7:56 p.m. Number 4, November 29, cash out 28 luggages, 1 billion again. Pinadala sa Romualdez Residence 8:54 p.m. Number 5, January 11, 2025, 13 luggages, 500 million. Pinadala sa Romualdez Residence 6:49 p.m. Tapos, December 14, 2024, sa 5 luggages, 250 million, pinadala sa Romualdez Residence, 8:34 p.m. Pang-pito, 1 billion again, delivered on July 16, 2024, 7:14 p.m. sa bahay ni Romualdez. Pang-walo, 11 luggages, 500 million, dinelivered January 17, 2025, 5:44 p.m. Pang-siyam, August 8, 2024, dineliver 500 million sa bahay ni Romualdez, 2:03 p.m. Pang-sampo, June 2024, 1 billion dineliver sa bahay ni Romualdez, alas 9 ng gabi. Pang-11, March 12, 2024, cash out, 35 luggages, dineliver 1 billion sa bahay ni Romualdez, alas 7:27 ng hapon. Pang-12, November 15, 2024, cash out, 28 luggages, 1 billion, dineliver sa bahay ni Romualdez, 8:26 p.m. Pang-13, August 16, 2024, 400 million, dineliver sa bahay ni Romualdez, alas 6:23 ng hapon. Tapos September 16, pang-14 wala na ako sa bilang. Cash out, 18 luggages, 9:16 p.m. sa bahay ni Romualdez. Kung di ko magli, 20 na ako. July 15, 500 million,
Tapos sa bahay ni Romualdez pa rin, 12 p.m., 21, tapos 22, February 1, 2025, 15 luggages delivered 500 million sa bahay ni Romualdez. 23, 22, July 7, 27, 1 billion delivered sa bahay ni Romualdez, 8:13 p.m., 23, February 10, 2025, deliver 500 million, 6:34 p.m. sa bahay ni Romualdez. 24, May 14, cash out, 1 billion delivered sa bahay ni Romualdez, 10:14 p.m. gabi. Tapos 25, cash out, May 29, 10 luggages, 500 million, 7 p.m. deliver. 26, 500 million, dineliver. Saan na ba ito? Dali. Basta yun, nakadami. Nawala na ako. Napindot ko lang, may napindot lang ako. 29 na delivery lahat yun. Ayan yan. Ayan marami yan Meron pa dito. January 12, 2025, 500 billion. Tapos April 16, 2024, 1 billion. Deliver las 4:35 ng hapon. Tapos March 11, 500 million. Alas 2:07 ng hapon. Tapos ito naman, June 27, 1 billion. Sa bahay ni Romualdez, alas 9:53 ng hapon. Ito, November 29, 1 billion again. Alas 8:54. Tapos January 8, 1 billion again. 8:40 p.m. sa bahay ni Romualdez. Tapos ito, January 14, cash out 1 billion. Sa bahay pa rin ni Romualdez, 7:56 p.m. Yan ang listahan. Ang dami dyan, yan. Yan ang grand total is 56 billion 418 million 874,054 pesos. At ito, natandaan nyo, kita mo, December 2, 2024, saka December 5, 2024, ay nakita ninyo na ang delivery ay dyan. So, ang ibig sabihin nito ay, ito po nagpatotoo, hindi naman, sinabi lang ni Toby Chanco na November 24, 2024 ay pinatawag si Saldico, si Romualdez. At sa harap ni Toby Chanco, pinagalitan ni BBM. Ang mga ito, ilang Ferrari pa kaya ang gusto niyo bilhin? Ilang bahay pa sa Forbes Park ang gusto niyo kunin? Ilang pera pa gusto niyo bilhin? Kasi yung pinadala ni Saldico, dinelever niya kay Romualdez ay hindi na nakarating kay BBM. Kaya inutusan si Saldico na i-deliver kay Yusik Jojo Cades. Kaya ito, December 2, tsaka December 5, 2024, nag-deliver siya a total of 1 billion na sinabi ni Saldico, personal niyang dineliver. Yan. Yan, hayaan nyo lang yan. Tapos sinabi pa ni Amy na adik ang kapatid niya, hayaan nyo lang yan. Ano masabi niyo dyan? Cielo Magno, boss, sagot mo sa amin, magsampa kayo ng inyong kaso. Talagang halata kayo na maka-BBM kayo. Nabasura na ang pwede naman ikaso na ulit pero mababasura lang yan. For optics lang yan para marinig ng tao, makita ng tao na may kita silang pangkaso. So, pero katotohanan dyan, mababasura naman yan. Inulit lang nila ang kaso Unang-una, paano nila mapatunayan na tama yung kanilang reklamo? Sapagkat ang pinag-usapan natin confidential fund. Pag confidential fund, hindi mo pwede magbigay muna sila ng katwiran bakit bubuksan. Tapos, ang kasunod ditong huli, nagpalabas naman ang COA ng karatas, ng report na tama, wala na silang problema. Siguro doon una may problema nakita. Pero nagpalabas na po ang COA ng report na ayos na. Wala na silang unqualified opinion nila ay walang nawala. Na-accounted for.
O tapos, ang tanong nyo, napakasimple, bakit di nyo kasuhan si Romualdez? Total, may ebidensya ka naman. Alam mo, Isulan, taga-Isulan ka pa naman, Ilong ka. Ay paano mo kasuhan yung kung wala kang hawak na ebidensya? Kasi ang ebidensya nandun sa papel sa hawak nila. Okay? Kita mo? Tapos, ituturo mo sa akin, hindi naman ako ombudsman. Trabaho ng ombudsman yan. Di ba? Oh. Tapos, Leonardo, plunder na yan, boss. Maghain kayo ng impeachment. Ang problema lang po, walang tutulong, walang congressman na pipirma sa aking impeachment complaint. Hirap na tayong Pilipino, bababa sweldo, mahal na bilhin, Marcos pa rin kayo. Yan, mga Marcos pa rin kayo, Father Flavi. Huwag ka na magano. Tapos, Cassandra Day, si Inday Sara, totoo kasi nga makabawi. Sa mga nakaw na yan, bigyan nyo lang ako ng ng mga ebidensya at saka pera pangbili ng pangbili ng mga papel. Kagaya nun, 100,000, papel pa lang, 100,000 na gastos nila. Pagsampa na walang kwenta. Sino nagbigay ng pera sa inyo? Oh. Tapos, sino pa? Si Cassandra Desi, hirap na tayo. Nabasa ko na rin. Basically, flood control insertion ni Risa Virus. O bakit? Ano naman si Risa Ontiveros, ang flood control mo? Financier, si Bangag. Si Bangag na bahid dito. Mukhang sabog din si Father Flavio. Father Flavio, mga nag-amin ka, gumagamit ka na siya mo, di ba? BCBs, galit ng mga CCP-NDF na NPA kay Sara kasi sa kanilang ginagamit ng confidential fund. Adik at NPA ko kaya galit kay BP Sara. Pastor Rodi Rabi, Cassandra Desi, malinaw na ang Pinklawan na pro Marcos. Maureen, Igan, Bangag, admin na ang Pilipinas, Buiset, adik na pare. Bakit may nakalimutan? Hindi nyo nakikita ang higanting nakawan? Nakita nyo yung mga nakawan ng mga ipis? Kung nakawan man yun, at least malian ng mga Marcos loyalist ang mga Pinklawan. O yan nga, talagang mga Marcos loyalist na kayo. Adik pare si Contractor Gargiola, ang number 2 na kawatan ng flood control. Yan sana ang sampahan nyo. Roland Cotamora, Bangag na pare, kaya dinipinsahan si Presidenteng Bangag. Ay bibalin, pero katoto, bakit pag nagsalita si Marcos mukhang matino pa siya sa inyong dalawa ni Sara? Kwento mo lang na ikaw makamarcos ka eh. Untog, sabi ni Cassandra Desi, untog ninyo ang mga ulo ninyo para mga kakamping kayo. Maya pabingi sa mga kabalin. Yasmin, may pare palang ganyan to nito, paanong puro na mananakit at inggit? Hinanakit at inggit, hindi ba siya nahiya paulit-ulit niya sila sa kumakaso? Ay naku, paulit. Albert Ingito, paring demonyo. Astra, good evening. Cassandra Desi, belated happy birthday sa inyo. Salamat po. Malitang pera yata, bigay-bigay kay Father Sir. Okay, isang malita lang bigay sa kanya. Mastermind, mga black propaganda, diversion sa Trillanes. Yung palpak ang iyong Madriaga na istorya. Lumalabas na kidnapper. Paano? Yung wanted, paano magiging bagman ng wanted? Di hinuli siya. 6 na bilyon hingi ng CF ni Bangag sa 2026. Tingnan ko nga, i-examine natin. Totoo ba, sir? May confidential fund si Dilima? Mayroon. Hanggang ngayon, hindi pa niya napatupad. Napayakan na liquidate eh. Si Brian Blanca, kung sino matino, yan pa siniraan. Walang mangyari sa bansa pag ganyan. Tapos, Ivy Balin, makamarcos si Ivy Balin. Magkano binibigay sa iyo, Ivy Balin? Na troll fee? Tapos GCM, addicted yan noon. Gusto to, nagbabago na. Kaya yan. Gumamit siya. Nakakahiyang pari, kagaya din ni Father Robert Reyes. The form in a SCOA audit refers to compliance with accounting standards, laws, and regulation. If public funds are misused, an agency cannot obtain an unmodified and clean opinion. Therefore, an audit opinion is evidence that no corruption was established based on the audit. So, ang unqualified opinion ng COA na pinalabas ng uli sa confidential fund ni Sara ay nagpapatunay lamang na walang nawala. Hindi. Ganun lang po ang ibig sabihin nun. So,
suka ang mga makakaliwa, mga walang prinsipyo kung saan sila makabenefit. Ganon nga, naging impression ko sa kanila. So GCM, gusto to, dati anti-Duterte ka. Anti-Duterte ako sa mga ibang ginawa nila. Pero kakampihan ko sila ngayon sa mga batas na nilabag, kagaya ng pagkidnap kay Duterte. Bawal yon sa batas. Bakit nangindap kayo? Dapat idinaan nyo man lang sa korte, sa lokal na court. Kaya sigurado pa ako maglalabas ang Supreme Court ng kautusan at tatawagin yung illegal na yan. Tapos Joy Alexis Padilla, nakakawa po sila, Dr. Toto. Imagine, BP Sara versus lahat sila. Ivy Balin, hindi ko nabansahin si Ivy Balin. Alata ka na na-troll ka eh. BCBs, pinipilit pa rin ng 125K kahit cleared na ng kuwa. Tama, cleared na siya ng kuwa. Tama ka, Cyril, Oril Lipo. BCB, 71 million di sa lawas. Na-cleared na nga eh. Na-cleared na nga eh. Noong una yan, pero na-cleared na, nakasagot na sila. Ito si Mardi Indelible Infante. Natatawa ako sa Mardi. Ang mga opinion mo, mga walang pundasyon, walang basihan. Ako din po, Katoliko, lahi lang lagi ko pinagdarasal nangyari sa ating bansa. Nakakalungkot talaga. So, Garnacion, Dr. Toto, good evening po. Ara Sausa, good evening. Tapos, sino pa? Si BC Peace. Tapos, Merilita Bulima. Gregorio Remolta. Maraming magandang gabi po sa inyo. Thomas Isplana, magandang gabi. Helen Bagay, magandang gabi. So, yun lang siguro, no? Magandang gabi sa inyong lahat at ito lang ang aking pinakita sa inyo para magpatunay po lamang na puro lamang si Sara ang gusto na kontrahin. Kawawa naman tayong bayan natin. Imbis na inaasahan natin, kakampi natin, ay kumakampi pa sa higanting magnanakaw. Ma'am Sheila Magno, who is the elephant in the room? Mga pinklawan nga. Sino to? Si Amil Mutalib. Bakber, Allahu Akbar. Tapos, Dr. Tony Engineer, Totski, wala na miyatay ng Luzon. Sa Katano Langon, mga Bisaya sa Ago Mindanao. Ago Barn. Sa Katano Mambu. So, miya kapya-pya. Siran, lakon siran. Miya kadudu. Okay. Tapos, Didi Smoothballs daw, wala yan. Kwento lang yun. Paulit-ulit yan. Paulit-ulit na kwento. Walang mangyari dyan sa buhay mo. Ibig sabihin, bobo ka po. Hanggang dyan na po. Magandang gabi po sa inyo. Paki-share. Tapos, mag-convince yung inyong mga kasama, malapit na kaibigan lamang, kapatid, na mag-join sa ating channel para dumami. At pag dumami na, marami tayong magagawa. Magandang gabi po.